Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin muli. Dakilang Diyos, dalangin namin ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung mayroon kang nakikita, Panginoon, na hindi karapat-dapat sa aming mga puso, mga kasalanan, Panginoon, kami humingi ng kapatawaran sa iyo. Patawarin mo kami, tugasan, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Dalahin ko, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay pumasok sa puso, isipan ng bawat isa sa amin. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita mo, Panginoon. At ito, Panginoon, ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat, sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Yan po ay may pamagat na ang manghuhubog. Ano po? Tito, chapter 3, verse 3 hanggang 8. Ang sabi po dyan, noong una, tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Nagahari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapupuotan ng iba at sila'y kinapupuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Mapapagkatiwalaan ng aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Amen. Lahat po tayo ay nasa pangit na kalagayan noon. Pangit ang ating mga buhay. Ilan sa atin, problema ng lipunan. Ilan po sa atin, problema ng eskwelahan. Ilan po sa atin, problema ng barangay. Sino po dito naging problema ng barangay? Laman siya ng blatter sa barangay. Di po ba ilan sa atin ganyan? No? Dati, noon, sakit ng ulo ng eskwelahan. Tingin tayo, ano matawag nun? Teacher's enemy number 1. No? Yan, marami sa atin noon. Isa ang inyong lingkod dyan. No? Teacher's enemy number 1. Ngunit salamat. Ulitin ko. Ngunit salamat nang makilala natin si Kristo sa ating buhay, inuhulma ng Diyos ng ating Panginoon araw-araw ang ating mga buhay. No? Hinuhulma nga ba ng Panginoon ang ating buhay araw-araw, mga kapatid? No? Tingnan natin, ano nga ba tayo noon? No, ano tayo noon? Nung hindi pa natin tinatanggap si Kristo. Balikan natin yung noon. Ano ka noon? Sino tayo noon? No? Una, tayo ay nasa kalagayan ng pagsuway. Ano daw tayo noon? Nasa kalagayan ng pagsuway. Masuwayin po tayo. Kaya ang sabi ng Tito, chapter 3, verse 3, ang sabi diyan, noong una, tayo rin mismo ay mga hangal. No, yan ang kalagayan natin noon. Tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin. No, hindi tayo mga masunurin. Naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Nagahari sa atin ang masasamang isipan at pagkainggit. Ito pa isa, tayo'y kinapupuotan ng iba. At sila'y kinapupuotan din natin. Yan ang kalagayan natin noon. Di po ba nagahari sa atin ang mga bagay na yan?
Pag may napuot sa iyo noon, di kapupuotan din kita. Pag may nang away sa iyo noon, aawayin mo rin siya. Gagantihan natin. Tama po ba? Yan yon. Yan ang kalagayan natin noon. Noon, naghahari sa atin ang kasalanan. Kamangmangan at katigasan ng ulo. Hawakan niyo ulo niyo. Hawakan niyo. Matigas, malambot. O matigas, kita ninyo, matigas. Literal, matigas. Pero spiritual, talagang matigas ang ulo ng tao. Paano matigas ang ulo? Tingnan ninyo, kung saan bawal tumawid, doon tumatawid. Di po ba? Matigas ba ulo? Kung saan nakalagay, bawal umihi, doon mapanghi. Bawal magtapon, napakaraming basura doon. Tigas ang ulo ng tao. Kung ano yung bawal, yun ang gusto. Yun ang ginagawa. Bakit? May thrill daw. Kapag ginagawa mo yung bagay na bawal, may thrill. No? May thrill. Kaya yung iba, ginagawa, nililigal nila. Nililigal nila ang prostitusyon. Sa ibang bansa, alam niyo ba, nililigal? Legal yun. Yung prostitusyon. Bakit? Nawawalan daw ng appeal. Nawawalan ng appeal. Kaya lang, bumabagsak naman ang moral. Pag nililigal mo ang bagay na yon. Di po ba? Nawawalan daw kasi ng appeal kapag legal yung prostitusyon. Opo? Yan ang kalagayan natin noon. Tayo yung mga hangal at matitigas ang ulo. Naghahari sa atin ang kasalanan. Naghahari sa atin ang mga kasalanan, kamangmangan at katigasan ng ulo. At dahil sa katigasan ng ating ulo, tayo ay mga talunan at laging nagtatagumpay si Satanas sa ating mga buhay. Kapatid, ito ang kalagayan natin noon. Ang tanong, noon pa ba ito o maging hanggang ngayon, talunan tayo? Kapatid, dapat hindi tayo talunan. No? Pero noon, yan ang kalagayan natin. Talunan. No? Talunan. Tayo'y alipin ng laman. Kaya nagwawagi si Satanas sa ating mga buhay. Kung ano yung gusto ni Satanas, kapag inudyok niya sa iyo, hindi ka na natutukso lang. Yun na yung gusto mong gawin. Bakit? Kasi nga, tumatakbo na yung sistema ni Satanas sa buhay ng bawat isa sa atin. Noon. Ulitin ko, noon. Tayo'y mga hangal. Matitigas ang ulo. Talunan. At laging nagtatagumpay si Satanas sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo'y alipin ng sariling pita ng laman. Ano daw tayo noon, mga kapatid? Alipin ng sariling pita. Pita ng laman. At ang kasalanang ito ay patuloy daw na sumisira sa maraming tao at sa buong mundo. Alin yun? Pita ng laman. Ano ba pita ng laman? Ano to? Lust of the eyes, mata, pride of life. Di po ba? Mayabang, kayabangan, pride of life. Yan ang tayo noon. Hindi tayo marunong magpakumbaba. No? Sino nakanood ng video ko nung ginawang video? Walang utang na loob. Ano pa? Ano yung pamagat nung isa? Nakalimutan ko. Makasarili. No? Makasarili. Walang iniisip kundi sarili niya, hindi ang iba. Mayabang. Di ba ang yayabang natin? Sabi mo sa katabi mo, yabang mo. Noon. Di ba? Alipin tayo ng sariling pita ng laman. Ang kasalanang ito ay patuloy na sumisira daw sa maraming tao. Ulitin ko ang kasalanang ito patuloy na sumisira sa maraming tao. Pita ng laman. At maging sa ating bayan ay nasa ilalim ng ganitong uri ng kasalanan. Mga kapatid, maging ang ating bayan nasa ilalim ng ganitong uri ng kasalanan. Ano yon? Immorality. Immorality, moralidad.
At sa Bible, ipinakita din na maging ang mga tao ng Diyos ay nahuhulog sa ganitong pagkakasala. Isa lang ang binanggit ko. Immoralidad. Dati tayong ganun. Dati tayong mga immoral. Amen? Dati tayong mga immoral. Dapat, naiisip natin, dati tayong mga immoral. Dapat inaalala mo yon, no? Para makita natin yung paghango ng Diyos sa atin. Sa ganun paraan, makikita mo, tatanaw ka ng utang na loob sa Diyos. Na nakita mo, immoral ako noon. Sabi ko nga, maging tao ng Diyos, nahuhulog sa ganitong pagkakasala. Sa Bible, sino ang nahulog sa immoralidad? Si Samson. Sino pa? Si David. Marami pa. Nahulog. Yan yung mga nasa Bible na nahulog sa immoralidad. Ngayon, kung ang mga taong palang ito na noon nasa Bible, no, mga malalapit sa puso ng Panginoon, ang mga taong ito, ginamit ng Panginoon, ang tanong, hanggang ngayon kaya, ganito pa rin? Maari. No, kaya lang dapat noon na ito eh. Lumipas na ito. Hindi dapat nananatili maging hanggang ngayon sa loob ng simbahan o kaya sa ugali ng bawat isa sa atin, yung pita ng laman. Dapat ito'y nananatili na lamang alaala, nananatili na lamang noon. Eto ako noon. Kapatid, si Samson, si David, nahuhulog dyan. Ito ay pagpapakita na ang kasalanan ay nasa ating sistema bago pa tayo maligtas. Ang kasalanan ay nasa sistema na ng bawat isa sa atin bago pa tayo maligtas. Tumatakbo na ito sa ating buong pagkatao at tayo ay alipin ng kasalanan. Nakalulungkot yun. Dati tayo noon, no? Tayo ay mga alipin ng kasalanan. Yan ang ating pagkatao noon nang hindi pa natin pinagsisisihan ang ating mga kasalanan at hindi pa natin tinatanggap si Kristo bilang Panginoon natin, tagapagligtas ng ating mga buhay. Yan ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Salamat na lang kay Kristo Jesus na nagpatawad ng ating mga pagkakasala. Mga kapatid, uulitin ko, yan tayo noon. Kung yan tayo noon, dapat magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Dahil ito'y nananatili na lamang isang alaala natin. Eto tayo noon, pero eto na ako ngayon. Hinango tayo ng ating Panginoon. Amen? Salamat na lang pinatawad tayo ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala. Kapatid, kung ang kalagayan natin noon ay nasa pagkakasala, ano tayo ngayon nang ating siyang tinanggap sa ating mga buhay? Noon yun eh. Noon, immoral. Noon, sakit ng ulo, ng lipunan. Noon, teacher's enemy number 1. Hindi magandang halimbawa, masamang halimbawa sa mga kasama. Noon. Pero ngayon, salamat, may Kristo na humango sa ating sa pagkakasala. Binago niya ang ating mga buhay. Salamat sa Diyos. Amen? Ngayon, kung tinanggap mo si Kristo at binago na ang ating mga buhay, ano tayo ngayon? Ano ang kalagayan natin? Binago niya ang ating mga sirang buhay. Ano daw tayo noon? Sira ang ating mga buhay. Ngayon, anong ginawa ng ating Panginoon? Binago niya ang ating mga sirang buhay. Sino dito sira noon ang kanyang buhay? Di po ba? Lahat tayo, mga sira ang buhay natin noon. Kaya nga sinabi, mga taong hangal eh. Pero tignan nyo, noon, pinagmamalaki pa natin ang kasalanan. Hindi tayo nahihiya. Tama po ba? Hindi tayo nahihiya noon. Pinagmamalaki pa natin, kinukorona pa natin ang kasalanan.
Pero salamat na lang, mayroong Panginoong Jesucristo na nag-convict sa atin at nang tanggapin natin siya, binago niya ang ating mga pagkatao. Amen? Binago niya ang ating mga sirang buhay. Ang sabi ng Tito 3:4 hanggang 7, ang sabi, ganito. Ngunit, nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, no? Ang sabi doon, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Niligtas tayo ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Nahayag yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kailan nahayag ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin? Doon sa panahon ng ating pagsuway. Doon sa panahon na tayo nagkasala, nahayag ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Biruin nyo, niligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng hindi naman tayo karapat-dapat iligtas. Napansin nyo ba yun? Hindi naman tayo karapat-dapat. Ang sabi, hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating ng mabubuti nating gawa. Naligtas tayo dahil sa habag daw ng Diyos. Nilinis tayo ng Panginoon dahil saan? Sa habag ng Panginoon. Di po ba ang buti-buti ng Panginoon? Dati tayong mga siraang buhay, ngayon binago ng Panginoon ang ating mga buhay. Binuo ng Panginoon. Tayo iniligtas dahil sa kanyang kagandahang loob. Ang sira nating buhay ay kanyang muling hinuhubog at binubuo. Kapatid, noon sirang-sira ang buhay mo. Pero nga makilala mo ang Panginoon, unti-unti, binabago ng Panginoon ang ating mga buhay, binubuo ng Diyos ang pagkatao mo. Ang pagkatao ko. Noon, anong sabi? Walang yan tao yan. May kawalang yan. Di po ba? Wala nang pag-asa yan. Sa tao, walang pag-asa. Pero sa Diyos, laging may pag-asa. Kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas, yung sira nating buhay, unti-unting binabago ng Panginoon. Tinatanggal yung mga pangit na pag-uugali. Hindi pa tayo perpekto. Huwag niyong hanapan ng bawat isa sa atin ng perpektong buhay. Dahil hindi pa tayo mga perpektong tao. Nagkakamali, nagkakasala. Anytime, pwede tayong mabuwal. Bakit? Nasa laman pa rin tayo. Kaya lang, salamat sa Diyos na nagpapatatag ng ating mga buhay. Nandyan ang Panginoon, tinutulungan tayo. Bakit? Siya ang umuhubog ng ating mga buhay. Kapatid, hindi ikaw ang umubog ng buhay mo. Hindi ikaw ang bumago ng buhay mo. Ang Diyos ang bumago ng buhay ng bawat isa sa atin. Praise God! Kaya wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Panginoon, nagbago ako. Hindi tayo pwedeng magsabi sa Panginoon, Panginoon, nagbago ako ng pag-uugali. Salamat, mayroong Diyos na naguhubog, nagbabago ng ating mga pag-uugali. Kaya dapat tayong mga mananampalataya, mga binago ng Panginoon, lumalabas dito. Thank you, Lord. Dati akong sira, pero ngayon binubuo mo ang aking pagkatao, Panginoon. Hallelujah! Hindi po ba, dati akong matampuhin. Ngayon, tinatanggal mo. Bagamat nagtatampo pa rin tayo, tao tayo. Realidad, katotohanan ng buhay. Nagagalit pa rin tayo. Kaya lang hindi nagahari. Magkaiba yung nagahari yung galit. Kesa dun sa nagagalit, pero natututong umunawa, natututong magpatawad. Bakit nakukuha nating magpatawad? Kahit hindi ka patapatawad, kasi nga ang Diyos nariyan, unti-unti binuhubog ka ayon sa wangis na ibig niya.
Kapatid, uulitin ko, ang Diyos naghuhubog ng ating buhay ayon sa wangis na ibig ng Diyos para sa iyo. Espesyal ka sa Panginoon. Kapatid, ulitin ko, espesyal ka sa Panginoon. Hinubog ka ng Panginoon, tinanggal lahat ng pangit sa iyo at hanggang ngayon, nasa proseso tayo ng pagbabago ng Panginoon. Praise God! Nasa proseso tayo ng pagbabago ng Diyos. Ang sabi, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. Ba't di ka pa bago? Kasi nga, nasa proseso, makikitaan pa rin ang mga pagkakamali. Makikitaan pa rin ang mga pagkakasala. Pero mabuti na lang, nasa proseso ng pagbabago ng Panginoon. Amen? Kaya tayo mga mananampalataya, hindi tayo pwedeng humusga sa ating kapwa, wala nang pagbabago yan. Ganyan na lang yan. Hindi. Sa Diyos, laging may pag-asa ang tao hanggat nabubuhay ang tao. Babaguhin niya ang ating mga sirang buhay. Yan ang gawain ng Diyos. Humubog. Humubog. Yung mga sira nating mga buhay, wawasakin ng Panginoon. Tatanggalin, aayusin. Bakit? Hindi yung kaibig-ibig sa Panginoon, kaya't gusto ng Panginoon isang perpektong pagkatao. Kaya ang ginagawa niya, sinisira niya yung ating lumang pagkatao at napakahirap noon sa bawat tinutuwid ng Panginoon kasi pagtutuwid yun. Dati kang baluktot, tinutuwid ng Panginoon. Ano nararamdaman mo kapag ka baluktot ka, tinutuwid? Sino dito nagkaroon na ng stiff neck? Di ba sakit-sakit? Para mawala yung stiff neck mo, kailangan mo labanan yun. Iganon. Frozen arm, shoulder. Di ba? Lagi tayo nakaganyan. Ayaw natin ituwid. Ang bayan, sakit-sakit. O ganun din, ang ating mga pagkatao. Frozen matigas na. Pero salamat, mayroon Diyos na siyang umihilot. Doon sa ating mga matitigas na pag-uugali, hinilot ng Panginoon. Gusto ng Panginoon isang perpektong mananampalataya ni Kristo. Praise God! Mag-praise the Lord kayo. Kung isa kayo sa mga binago ng Panginoon. Tanong, sino dito ang binago na ng Panginoon? Ang hina? Nang tayo binago ng Panginoon, naging tagapagmana tayo. Di ba ang sarap? Binago ka na ba ng Panginoon? Akma na ba ang buhay mo? Para sa langit? Di po ba? Wag na kayo, alam ko yung mga tawa nyo, inihintay nyo na naman kung sino gustong, hindi yan ang tanong ko. Gusto ng Panginoon, akma tayo para sa langit. No? Tayo ngayon ay naging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Wow! Hindi lang niya tayo binago, naging tagapagmana ka. At ang pamanang ito ng Diyos, walang bayad ng buwis. Alam niyo ba pag napagmanahan kayo, may bayad yan na buwis? Pero ang buhay na walang hanggang pamana ng Diyos sa bawat isa sa atin, walang pwedeng maningil ng bayad buwis. Nakita nyo, libre yun. Binigay ng Panginoon. Alin? Buhay na walang hanggan. Tanong, sino dito alam niya sa sarili niya, napamanahan na siya ng Panginoon ng buhay na walang hanggan? Anumang oras kunin ng Panginoon ang buhay nyo, alam nyo, ligtas kayo. Alam ninyo, pupunta ako doon sa pinangako ng Panginoon, sa bayan na langit. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Bakit? Bakit tayo naging tagapagmana? Kasi hinugasan niya ang madumi nating pagkatao. Ang dumi-dumi natin noon. Pero hinugasan ng Panginoon ang ating mga pagkatao.
Alam niyo ba, tanggap ng Panginoon kung sino ka? Kung ano tayo. Ang bait-bait ng Diyos. Dati tayong nasa pagsuway. Dati tayong mga alibugang anak. Umalis sa pagkalinga ng Diyos. Tay, bigay mo na sa akin ang aking mana. Will niya yun. Gusto niya. Ibigay na ang kanyang mana. Alam niyo ba yung parable na yun, pagpapakita yon na kung paanong ang Diyos nagmamahal sa atin, sa mga anak. Tanggap niya pa rin tayo kahit tayo'y nagpagkalayo-layo at nagpagkarumi-rumi. Nangalibugang anak, lumayo, nilustay lahat ng kanyang kayamanan. At siya'y naging tagapag-alaga ng baboy. Naging tagapag-alaga ng baboy. Siyempre, kapag tagapag-alaga ka ng baboy, kung ano ang amoy ng baboy, yun din ang amoy mo. Ano na-realize ng ablibugang anak? Sa bahay ng aking tatay, sagana ang mga alipin, kumakain. Samantalang ako, ni pagkain ng baboy, wala man lang magbigay. Ano ang nais niya? Ni pagkain daw ng baboy, wala daw magbigay, hindi makakain ng sagana, pero sa bahay ng kanyang tatay, sagana siya. Kapatid, anong ginawa ng alibugang anak? Tumayo. Nagpasya siya na babalik ako sa tatay ko. Yan tayo. Nagpasya tayong babalik sa Diyos. Amen? Ngayon, nung bumalik tayo sa Diyos, anong pinakita ng Diyos sa atin? Tinaboy ba tayo? Hindi tayo tinaboy. Tinanggap tayo ng Panginoon, tinanggap tayo ng Diyos kahit ano pa ang amoy mo. Espiritual, ang baho-baho mo sa harapan ng Panginoon dahil wala kang kabanalan, wala kong kabanalan, ang dumi-dumi ko. Sino tatanggap sa isang taong ang dumi-dumi, ang baho-baho? Espiritual. Hindi ka pwedeng umarap lalo sa Diyos, pero dun sa panahon na ang baho-baho mo sa harapan ng Diyos, espiritual, dahil sa ating mga pagsuway, nang ma-realize nating babalik ako sa tatay ko, hihingi ako ng tawad. Tay, patawarin mo ako. Huwag mo na akong ituring na isa sa iyong mga anak. Ituring mo na lang akong alipin. Sabi ng tatay, suotan ng panyapak. Suotan ng singsing. Hindi tayo itinuring ng Diyos na mga alipin, kundi itinuring tayo ng Diyos, anak. Anak! Praise the Lord! Hallelujah! Kahit ano pa ang amoy mo, kahit ano pa, gaano pa tayo kadumi sa harapan ng Panginoon, niyakap tayo ng ating Ama. Niyakap ka ng Ama at sinabi sa iyo ng Ama, mahal na mahal kita, anak. Nandyan na, bumabalik na ang aking anak, malayo pa, nakamatsyag na ang tatay, iniintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Kapatid, yan ang Diyos. Laging nag-aantay sa pagbabalik ng tao para sa pagbabalik loob. At kapag narinig na ng Diyos, Panginoon, sorry po, agad-agad, yung ating maduming pagkatao, uhugasan ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Hallelujah! At dahil sa dugo na ito, tayo'y nagiging mabangong halimuyak sa harapan ng Diyos. Wow! Di ba? Kahanga-hanga ang Diyos. Pinangpaligo mismo, dugo ng kanyang anak na si Kristo Jesus, pinanghugas sa ating mabahong pagkatao. Kaya pagharap natin sa Diyos, ang bango-bango, masamyong bango sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Ang naaamoy ng Panginoon, hindi na ang ating mga pagkakasala, ang naaamoy ng Diyos. Narito ang dugo ng kanyang anak na hinugas sa taong ito. Kaya't ano ang dating natin sa Diyos?
tanggap tayo ng Panginoon Diyos dahil sa dugo na hinugas ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Praise God! Binago na ng Diyos. Hinugasan na tayo sa ating mga pagkakasala. Malaya ka na, kapatid. Saan ka malaya? Sa pagiging alipin ni Satanas. Malaya ka na. Dinadaya ka na lang ni Taning. Tingnan ninyo. Tutuksuhin ba niya yung kanya? Hindi niya tutuksuhin yung kanya. Ang tutuksuhin niya yung hindi kanya. Sino dito kanina? Sinasabi ni Taning, huwag ka nang dumalo. Di ba? Huwag ka nang dumalo, huwag ka nang dumalo. Di ba? Tinutukso tayo, huwag ka nang dumalo, huwag ka nang dumalo. Pero napagtagumpayan nyo. Bakit nangyayari ito? Kasi nga, alam ni Satanas, hindi ka kanya. Kaya tinutukso kanya. Pero salamat sa Diyos. No, salamat sa Diyos, nagpapatatag ng bawat isa sa ating pinatatatag ang ating mga pananampalataya. Mga kapatid, yan tayo ngayon. Binago, nilinis, inayos ng Diyos ang ating mga sirang pagkatao. Kung binago ng Diyos ang ating katayuan, dati tayong mga wasak dahil sa kasalanan, ngunit ngayon ay muling binuo at hinulma ayon sa kanyang wangis. Ano ang dapat nating gawin sa Diyos na nagkaloob ng mabuting pagkatao sa atin? Mayroon tayong gagawin, kapatid. Ano ang gagawin mo kung nilinis ka na ng Diyos? Una, kailangan nating maging committed sa Diyos sa pagtuturo ng kanyang aral. Kapatid, hindi natapos sa nakilala mo lang si Kristo. Hindi natapos na tayo yung naging tagapakinig. Kailangan mayroon tayong gawin. Ano ang gagawin bilang mga mananampalataya? Ang sabi, kailangan ituro natin ang aral mismo ng ating Panginoon. Wala nang may gusto. Kasi bakit? Pagtuturo na. Pagsasalita na patungkol sa aral ng Panginoon. Kapatid, lahat po tayo dumadaan dyan. Takot nating ipahayag ang mabuting balita. Bakit? Siyempre, takot tayo sa rejection. Di po ba? Takot tayo dyan. Pero kapatid, gano'n naman tayo nakatitiyak na yung taong ating siyesyeran, hindi i-reject ka. Baka naman mamaya, inihintay na ng Panginoon, inihintay ka na ng taong ito. Hinug na pala. Kailangan ng anihin. Ano ang dapat natin daw gawin? Kailangan committed tayo sa Diyos sa pagtuturo ng kanyang aral. Ang sabi ng verse 8, mapagpapanaligan ang mga aral na ito. Kaya't ibig ko'y buong tiyaga mong ituro sa mga nananalig sa Diyos. Alin? Ang aral daw ng Panginoon. Kapatid, tingnan nyo ang sinasabi. Ang sabi diyan, mapapanaligan ang aral na ito. Kaya't ibig ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos. Alam nyo, ibig sabihin ng pagtuturo, discipleship. Discipleship. Pag ang tao kumilala na kay Kristo, nadala na sa simbahan, may tungkulin ang bawat isa sa atin. Ano ang tungkulin natin? Pagdidisipulo. Paghuhubog. Hinubog tayo ng Diyos dahil dapat yung bago, ihubugin mo rin. Amen? Discipleship. Pag-aalaga, pagtuturo, pagtsatsaga. Kahit matikas ang ulo, pinagtsatsagaan mo pa rin. Bakit? Ikaw nga matikas ang ulo noon Pero pinagtsagaan tayo Di po ba? Tinanggap tayo, dapat ganun din ang gawin natin. Kapag nasa loob na ng church, anong dapat gawin ng mga mananampalataya? Pagdi-disciple. Mga kapatid, pagdi-disciple. Saan ka naroon? Sa pagtuturo o ikaw ang dapat pang turuan? Dapat alam natin yon. Pastor Romel, kailangan pa akong turuan. Praise God! Hindi nangangahulugan kapag kailangan ka pang turuan, mahina kang Kristiyano. Hindi. Hindi. Na parang ang taas-taas kapag nagdi-disciple ka na. Minsan nga yung
Yung dinidisciple ang mas mabait? Tama ba? Yung tinuturuan ang mas mabait. Yung nagdi-disciple, hindi siya nagdi-disciple, siya ay tormentor, hindi siya mentor. Oh, minsan, yung nagdi-disciple, siyang pabigat. Yung tinuturuan, ang bait-bait. Kaya lang, dapat tayong mga mananampalataya at nagtuturo, dapat alam natin, bagamat tayo'y tagapagdala na ng aral ni Kristo, tagapagturo na, huwag lalaki ang inyong mga ulo, huwag kayong magkaroon ng sakit na hydrocephalus. Alam niyo yung sakit na hydrocephalus, yung malalaki ulo. Di ba? Maraming Kristiyano, maraming mga tagapagturo, ang lalaki na ng ulo. Ang yayabang. Tama ba yun? Sabi tagapagturo. Kaya dapat kapag ikaw tagapagturo, dapat humble ka. Mababang loob ka. Kasi titignan ka ng tinuturuan mo. Kung ikaw mayabang ka, di nagdidisipulo ka ng panibagong taong mayabang. Nakalulungkot, minsan, mas mabait pa yung tinuturuan. Paanong nangyari? Eto, hindi masamang mag-aral. Pastor Romel, kaya mo lang nasasabi yan kasi ayaw mo mag-aral. Hindi po. Hindi masamang mag-aral. Kami po, buwan-buwan, meron po kaming continuous education. Hindi marirenew yung aming mga lisensya kapag kami hindi nakadalo dun sa mga seminar na ibinibigay sa amin monthly. Seminar. Kita ninyo? Kaya lang, ano nangyayari minsan doon sa mga katataas na ng mga pinag-aralan? Ayaw nang magpatawag ng pangalan niya. Kailangan nakakabit na lagi sa pangalan niya. Oy, wag mo akong tatawagin pastor lang. Reverend. Reverend. Reverend? Ayaw magpatawag ng reverend? Kasi naabot yung bishop. Bishop ka na. Alam niyo, maraming ganon. Ayaw magpatawag sa pangalan lang. Ayaw niyang magpatawag ng pastor lang. Gusto niya, Bishop, Reverend, Pastor Romel Enriquez. Dami naman yan. Ang hirap naman yan. Ang lalaki naman ng ulo. Minsan, ganun, lumalaki ang ulo ng mga nagdidisipulo, ng mga nagtuturo. And sabi dito, matyaga mong gagawin. Kapatid, kapag ikaw nakatungtong ka o nakakapit ka sa mga titulo mong hawak, hindi ka magiging matyagang tagapagturo. Kasi meron kang tuturuan, sakit ng ulo rin. Kaya anong gagawin mo? Kung ayaw mo, di wag mo. Hindi ka makikitaan ng kababaan loob. Kapatid, wag tayong mga hawak sa ating mga titulong narating. Minsan yung mga tataas ng pinag-aralan. Anong tingin sa mga mabababa? Mabababa rin. Ang ganyan ka na lang. Bakit mo ko tuturuan? Ano ba natapos mo? Kapatid, sabi ng Bible, itinataas ng Diyos ang nagpapakababa at ibinabagsak naman ang nagpapakataas. Amen? Kapatid, maging committed tayo sa pagtuturo sa aral ng Diyos. Committed sa pagtuturo sa aral. Huwag kang maging committed sa titulong hawak mo. Committed ka sa pagtuturo ng aral ng Diyos with love. With love. Amen? Ano pa? Pangalawa, kailangan committed tayo sa Diyos sa pagtuturo ng mabuting pag-uugali.
Kanina, aral. Ngayon, dahil binago ka na ng Panginoon, dapat mabuti rin yung ating mga pag-uugali. Kapatid, ano? Ano daw? Anong mabuti? Mabuting pag-uugali. Nagtuturo ka, dapat makitaan ka ng example. Yung tinuturo mo, yung sinasabi mo, dapat nakikita sa iyo, ginagawa mo. Pag hindi ganun, hindi tama ang ugali, hindi ka committed sa paggawa ng mabubuting bagay. Hindi nakikita yung Christ-likeness. Ang mga tumanggap kay Kristo, dapat kawangis na ni Kristo. Kapatid, tingnan mo nga yung katabi mo kung kamukha na siya ni Kristo. Hindi yung mukha, yung ugali. Ang tinutukoy kasi, hindi yung mukha. Yung ugali ni Kristo. Ano ba si Kristo? Maamo. Maamo. Ikaw, maamo ka? Kalabitin mo, tingnan mo kung maamo. Pag yang mo, ayan mo, hindi yan maamo. Hindi yan maamo. Kapatid, dapat maamo. Sino daw? Si Jesus maamo. Tayong mga mananampalataya niya, dapat maamo. Mabuti ang pag-uugali ni Kristo. Ang bait pa ni Jesus. Ang bait-bait ba niya? Dapat tayong mga tagasunod ni Kristo, committed tayo sa paggawa ng mabubuting bagay. Pag-uugali. Born again ka na ba? Alam nyo ba napapatunayan ang isang tunay na born again? Hindi dahil sa ikaw ay marunong o mahusay magsalita, magturo. Ulitin ko ha, hindi lang napapatunayan sa regalo, sa gift. Saan? Sa fruit. Bunga ng Espiritu Santo. Diyan nakikita ang tunay na born again. Yung bunga, love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness, self-control. Yan, diyan nakikita, tunay nga, binago na ang taong to, tunay nga, born again na siya. Meron nga. Punong-puno ng gift ng Holy Spirit. Ano yon? Mangaral. Ang galing mangaral. Pero wala siyang fruit. Ba't wala siyang fruit? Ang galing-galing mangaral. Bigyan mo ng isang sitas, alam na niya kung paano gagawin. Bakit? Binigyan ng gift. Gift. Ano pa ang gift? Speaking in tongue. Minsan may naririnig kayo, nagsasalita ng ibang wika. Praise God! Kapag pinagkalooban tayo ng gift ng Holy Spirit, napakahalaga niyan sa paglilingkod. Kaya lang, dapat ang tagapaglingkod, punong-puno rin siya ng bunga ng Espiritu Santo. Ano ang number 1? Love. Love. Kapag ang tao punong-puno ng love, kapatid, kahit hindi ka magsalita ng salita ng Panginoon, nangungusap na sa pamagitan ng buhay mo ang aral ni Kristo. Dahil ang aral ni Kristo ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Kapatid, punong-puno ka na ba ng love? Joy? Natandaan ko, yung video. Sabi sa akin, sabi ko, Tay, Barangay 21, doon sa motor. Kasi special doon. Sa amin, sa kanto. Pag sumakay ka ng tricycle, special yon. Sasabihin mo, Barangay 21, ibababa ka. Mismo, doon sa harapan, tatawid ka ng C3 Road. Pagkatapos noon, itong matandang ito, hindi niya ako binaba doon sa tamang babaan, kundi inikot niya yung tricycle, ibinaba ako doon sa barangay mismo, 21, hindi na ako tatawid. Kasi nakakatakot pag tumatawid. Ang lalaki ng truck. Alam nyo, ang inihingi lang naman ng matanda, 30 pesos. Kasi special. Pero tingnan ninyo, sabi ni Lord sa akin, dagdagan mo. Dagdagan mo. Sabi ko, Tay,
Dahil linatid mo ako, hindi ko na mahinihingi sa'yo, eto, dinagdag ko sa'yo. Alam mo yung matanda, tontuwa, tapos sabi ko sa kanya, God bless you po. God bless you. God bless you. Kapatid, yun ay simpleng paggawa, pero naipapadama mo sa tao na ikaw ay marunong magmahal at tumanaw ng utang na loob. Hinatid mo ako, hindi lang yan ang ibibigay ko. Tay, eto, dagdag. Tuwan-tuwa matanda. Amen? Kapatid, yan. Yan dapat ang maging pag-uugali ng mga Kristiyano. Alam mo, mahirap. Yung nakaraan, pag hindi pagiging maramot, hindi pagiging makasarili, sa huling araw daw, magiging makasarili ang tao. Di po ba? Ang mga mananampalataya, hindi dapat makasarili. Kapag may nangingi sa iyo, ano sabi? Bibigyan mo. Turo ninyo yun. Ni Pastor Romel? Hindi, ng Panginoon. Haabot ka. Ibibigay mo, kahit mahirap. Minsan yung inibigay mo, yun na nga yun eh. Sa iyo yun. Ikaw na lang yun. Amen? Nabanggit ko doon sa video na ginawa ko. May nag-chat sa akin. Pastor, pwedeng makahingin tulong. Di ba, pwede ko naman sabihin sa kanya, alam mo, ang natatanggap ko, love gift sa church. Wala naman akong permanenteng trabaho. Di ba, pwede ko sabihin ganon? Pero hindi, sabi ni Lord, pag may nangingi sa iyo, huwag mong pahindian. May nangingi. Sabi ko kay Belia, bigyan mo nga abutan, mo ng GCash. Ang ng GCash mo? Sabi ko muna, picture. Sabi ko, picture muna. Isang front picture, tsaka isang side. Nung nakita kong hindi ako niloloko, sabi, padala. Bakit? Kasi yung aral ni Kristo, tinatandaan ko, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, hindi mo lang sa kanya ginagawa, kundi ginagawa mo sa akin. Amen? Mahirap magbitiw ngayon. Sa totoo lang, mahirap magbitiw ng pera, lalo na kung ikaw rin mismo may pangangailangan. Kaya lang, sa ganung paraan, pinapractice natin ang ating mga sarili. Ulitin ko, pinapractice natin ang ating mga sarili na na magkaroon ng mabuting pag-uugali. Pagpapractice lang yan. Pero kung papracticein natin ang ating sarili na maging madamot, mas madaling maging madamot. Pero kung papracticein natin magkaroon ng magandang pag-uugali, kapatid, kalulugdan ka ng Diyos at ang maganda dito, ang hindi maramot, pinagpapala ng Diyos. Amen? Pinagpapala ng Diyos. Kailangan makita sa atin, committed tayo sa paggawa ng mabuti. Mabuting pag-uugali. Nakikita. Amen? Kapatid, kitang-kita na ba ang pagiging mabuti mong pag-uugali? Dapat mabuti ang pag-uugali. Panguli, kailangan nating maging mabuting halimbawa. Parang ganun rin, no? Kailangan nating maging mabuting halimbawa. Kung tayo ay committed sa pagtuturo ng aral ng Diyos at nagtuturo ng kabutihang asal, kailangan natin sa buhay natin, kailangan makita sa ating buhay yung ating mga inaaral. Mabuting halimbawa. Patid, mabuti ka na bang halimbawa? Ako ba nagiging mabuting halimbawa sa inyo? Yun yung tanong ko eh. Alam nyo ba, pagka nakikita ko yung upuan na yan, empty, hinahanap ko kayo, iniisip ko kagad ako eh. Panginoon, naging mabuti kaya akong halimbawa sa kanila? Nadarama pa kaya nila ang pagmamalasakit ko? Iniisip ko lagi, nasaan sila, Lord? Kala nyo, hindi ko kayo hinahanap? May pangalan po yan, yung mga upuan nyo. Inyo lang yan, tingnan ninyo. Diyan kayo lagi nakaupo. Tama? Diyan kayo lagi nakaupo. Natandaan ko nga, isang pagkakataon,
May isang simbahan, hindi ko na lang babanggitin kung sino, kung saan. Yung upuan niya, naupuan, kasi laging late siya. Upuan niya yun. Kaya sabi ko, may pangalan na yan eh. Kaya lang di siya naging mabuting halimbawa. Alam niyo ginawa? Totoo! Nakita namin. Yung taong nakaupo doon, inupuan niya. Nakaupo siyang gano'n. Sabi ko, wow! Carry niya yun! Sabi ko, wow! Sabi ko, nangyayari pa rin pala sa church yun. Pero niya nakaupo doon, manong man lang sabihin, sister, upuan ko yan, tingnan mo may pangalan. Hindi, inupuan niya. Naniniwala ako, wala niyan sa Valenzuela, Bethel. Meron ba niyan? Wala, di po ba? Yun nakita namin. Inupuan ba naman? Mabuti bang halimbawa? Hindi, di ba? Tapos magtuturo ka. Kapatid ang tagapagturo, mabuting halimbawa. Sino dito gusto maging tagapagturo? Sino dito kailangan pang turuan? Praise God. Mas mainam yon, nagsasabi tayo ng totoo. Pastor, kailangan pa akong turuan. At maglalagay tayo ng mga tagapagturo. Intensify natin yung discipleship. Pwede po ba yon? Sa mga leader na narito, kanina nag-meeting kami, intensify pa natin. Alin? Yung discipleship. Bubuo rin tayo ng evangelism team. Bubuuin natin muli. Ready po ba? May puso ba kayo magpahayag ng ebanghelyo? Bubuuin natin. Pero dapat nga lahat tayong mananampalataya, nag-evangelize. Saan? Sa inyong mga bahay. Kapatid, sabihin nyo lang kapag gusto nyo ng Bible study sa bahay nyo. Sabihin nyo po. Opo. Hindi po ako nagbibiro. Huwag na ko kayong maghanda. No? Minsan nisip natin, pupunta si pastor, baka mamaya may, di ba, papakain natin kay pastor. Huwag na kayong maghanda. Kumain tayo espiritual. Sabihin nyo lang. Sabihin nyo lang. Magkakaroon tayo ng Bible study. At yan ang programa ngayon. Ang programa ngayon, bawat bahay, simbahan. Ulitin ko, ang programa ngayon ng Assemblies of God, bawat tahanan, simbahan. Alam nyo kung sino dapat na nagpapastor doon sa bawat tahanan? Kayo. Yung nanay o yung tatay, siyang nagpapastor. Paano nangyayari? Yung ginagawa sa church, ginagawa dapat sa bahay. Yung worship, nagaganap dapat sa bahay. Yung paghahayag ng salita ng Diyos, nagaganap dapat sa bahay. Yung Santa Cena, nagaganap dapat sa bahay. Early church, yun ang nagaganap. Binabalik lang tayo ng Panginoon sa sistema ng early church. Nung nagkaroon ng pandemic, di ba lahat tayo nasa bahay? Pinalik lang ng Panginoon ang sistema. Kaya ngayon gusto ng Panginoon, bawat bahay, simbahan. Ready kayo? At meron ng programang ginagawa ang Assemblies of God dyan. Huwag kayong mag-alala. Meron na. At mayroon ring aral na ibababa. Amen? O ngayon, balik tayo sa ating topic. Ang Diyos ang umuhubog sa sira nating buhay. Magpasalamat ka sa Panginoon kung noong dati, sira ang buhay mo, sakit ka ng ulo ng tahanan mo, pero nang makilala mo si Kristo, ngayon, binago niya ang buhay mo. Dati kang sirang ulo. Dati ang sirang buhay mo, ngayon, muling binago ng Panginoon. Amen? Kapatid, binago na ba ng Diyos ang buhay mo? Yan si Jesus eh. Hanggang ngayon, nandun tayo sa sistema ng paghuhubog, pagmomolde ng Panginoon. At tinatanggal ng Panginoon yung mga pangit na pag-uugali, unti-unti. At para ganon, inihahanda tayo ng Panginoon sa muli niyang pagbabalik
maratnan tayo na isang perpektong mananampalataya ni Kristo. Kapag mayroong inaalis si Lord sa buhay mo, hayaan mo lang pakialaman ng Diyos ang buhay mo. Kapatid, ulitin ko, hayaan mo lang na pakialaman ng Diyos ang buhay mo. Una, pag-aari ng Diyos ang buhay natin. Kaya dapat lang pakialaman ng Diyos ang buhay natin. Una, siya'y Panginoon. Lord nga Dehayaan mo siya. Panginoon, mula sa araw na ito, hindi na ako ang driver ng buhay ko, ikaw na ang magmaneho ng buhay ko. Hubugin mo ako ayon sa iyong gusto, hindi ayon sa gusto ko. Amen? Pagka ganon, magtatagumpay tayo bilang mananampalataya ni Kristo. Tayo tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, dati kaming mga wasak, Panginoon, sakit ng ulo ng lipunan. Ngunit ngayon, Panginoon, nang makilala ka namin, binago mo kami, hinubog mo kami ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Binago mo, tinanggal mo ang aming mga masasamang pag-uugali, Panginoon. Salamat! Mayroon Diyos na tulad mo, Panginoon, na bumabago ng aming mga pag-uugali, Panginoon. Ama, makitaan nawa kami, Panginoon, ng bunga ng Espiritu Santo, Panginoon. O Diyos, nawa, Panginoon, makitaan mo kami, Panginoon, makita rin sa amin yung mabuting halimbawa, mabuting asal ng isang Kristiyano. Salamat po, Diyos. Nagbabago ka ng buhay. Ama, nung 1 linggo pa, inihanda mo kami sa aral mo patungkol, Panginoon, sa Santa Cena. Ibig mo, Panginoon, na kami haharap, Panginoon, sa iyo at alalahanin namin, Panginoon, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, nang malinis ang aming mga buthi, Panginoon. Malinis ang aming mga pagkatao. Wala kaming tinatagong pagkakasala, Panginoon, sa pag-alaala namin sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ngayon, Panginoon, aalalahanin namin muli ang iyong kabutihan na ginawa para sa amin. Iniligtas mo kami. Inayos mo kami. Hinugasan mo kami, Panginoon. Aalalahanin namin, Panginoon, ang katawan mong binugbog, hinampas, nagkaluray-luray, Panginoon, dahil sa bugbog na inabot mo, Panginoon, na hindi dapat ikaw, Panginoon, dapat kami ang binugbog, Panginoon. Aalalahanin namin, Panginoon, ang iyong katawan, Panginoon, nagkalasog-lasog dahil sa ampas. Palo, bugbog na inabot mo, Panginoon. Aalalahanin namin ngayon yan, Panginoon. Ama, inaalala rin namin ngayon ang dugo na siyang tumulo, Panginoon, sa iyong mga sugat, Panginoon. At ang dugo na ito, Panginoon, ang siyang humugas sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat sa pag-alaala, Panginoon, sa simbolo ng iyong katawan at sa simbolo ng iyong dugo. Ama, wag nawa kaming kumain ng tinapay at uminom sa saro, Panginoon, na maging sani ito ng aming kahatulan, Panginoon. Kundi maging pagpapala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kagalingan sa aming mga karamdaman, Panginoon. Dahil sinabi mo, Panginoon, dahil sa iyong mga latay, ang aming mga karamdamay nagsigaling, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Kunin niyo po yung inyong mga tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpirapirso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Taas niyo po ang inyong mga tinapay. Panginoon, salamat sa simbolo ng iyong katawan. Ngayon, inaalala namin ang kabutihan mong ito, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat, tumanggap sa simbolo ng iyong katawan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Amen. Sabay-sabay po natin kainin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sige po, mga kapatid. Kunin niyo po yung inyong mga juice, simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Matapos magapunan ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya't sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Dakilang Diyos, ang aming pong hawak, Panginoon, ay simbolo lamang ng dugo mo. Inaalala namin po ang kabutihan mong ito. Ang paghuhugas mo sa aming mga pagkakasala. Salamat po, Panginoon. Ama, dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, kung mayroon, Panginoon, kaming nagawa na nakasalanan, na hindi nakapagbigay lugod sa iyo, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Ama, dalangin ko, Panginoon, sa pag-inom namin, Panginoon, sa kopang ito, Panginoon, na simbolo, Panginoon, ng iyong dugo, pagalingin mo ang aming mga espiritong katawan, gayon din ang aming mga pisikal na katawan. Salamat po. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sige po.